Sa kabila ng pagtanggi ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na may arrest warrant na ang ICC laban kay Senador Bato de la Rosa, hindi naman nagbabago ang posisyon ni Ombudsman Boying Remulla. Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. So Joan, paano naman ito dinipensahan ni Remulla? Nanindigan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na mayroon siyang kopya ng umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Sa isang panayam kaninang hapon, iginiit ni Remulla na ang kopyang mayroon siya ay isang unofficial copy. Kung tatanungin niyo ako kung mayroong warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya basta alam ko meron. Basta telepono ko yung warrant. Pero hindi yan official copy. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement yan. Nauna nang sinabi ng Department of Justice na wala pang natatanggap na official communication o warrant mula sa ICC. Pero giit ni Remulla, nauna lang siyang makakuha ng impormasyon kumpara sa DOJ. I did that as a function of my being a journalist also for Saturday. Kasi na-scoop ko yun nakita ko Sila wala, nauna ako sa kanila Samantala, sinabi rin ng opisyal na kabilang sa mga unang makakasuhan ng malversation of public funds sa Sandigan Bayan, sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, mga DPWH official ng Region 4B at SunWest Incorporated. Kaugnay ito sa mga maanomalyang flood control projects sa Oriental Mindoro. Once resolved, of course, it means na ang ibig sabihin niyan ay pwede na isang pa sa korte pagkatapos dito. Kasi nag-imbestiga na ang kagawaran ng katarungan at ang Office ng Ombudsman. Maaari raw maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan ngayong linggo o sa susunod na linggo. Kabilang ito sa 10 kaso na under preliminary investigation dito sa Office of the Ombudsman. Iginit din ni Remulla na hindi pa rin lusot si dating House Speaker Martin Romualdez sa issue at pinag-aaralan daw nila ang mga anggulo at maaaring isampang kaso laban kay Romualdez. Ito ay matapos niyang sabihin noong nakaraang linggo na gross and excusable negligence lang ang kasong posibleng maisampa kay Romualdez. Dagdag din ni Remulla, marami pang pumapasok na impormasyon sa kanilang tanggapan at tuloy-tuloy daw ang kanilang pagtatrabaho at maging ng DOJ sa pag-iimbestiga ng mga kaso tungkol sa flood control scandal. At yan na muna ang pinakahuling balita mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat live mula sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.